Sa abroad, iba't iba rin ng klase ng amo yung pwede mong makasalamuha dito. May mga napaka-istrikto, sobrang istrikto. At ito yung naging sitwasyon ng special guest natin for today. So baybayan nyo po yung program natin for today. Nandito po tayo ngayon at kasama natin yung special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Dominga kay an Ma'am Dominga. At gano'n na po kayo katagal sa abroad? 20 years po, Pastor. 20 years. Pero taga saan kayo sa Pilipinas? Baguio City. Sa Baguio City. Ilocano din, di ba? Hindi. Tagalog lang mismo. Ilocano. Ilocano. And sa 20 years mo sa abroad, 20 years, di ba? Yes, Pastor. Dito lang ba sa Hong Kong or iba't ibang bansa rin? Pangalawa ito, sa una dito sa Kuwait. Mhm. Sa Kuwait po ilang years ka po 10 doon? years, Pastor. 10 years ka lahating Yes. taon ng 20 years. Pero nakailang amo ka dyan sa Kuwait? Isang amo lang, Pastor. Isang amo lang. Pero bakit di ka na nag-renew doon? Hindi ako nag-renew doon kasi masyadong stricto yung amo. Tapos itong mga kasamahan ko sa bahay, lagi silang naiinggit sa trato ng amo sa akin. Para bang paborito ka? Parang ganun, sinasabi nila ganon. Yes, Pastor. Pero gaano ka-stricto sila? When you say stricto yung amo mo, gaano ka-stricto within 10 years na yan? Stricto sila sa pag-aalaga ko sa bata. Laging nakatutok yung mata ko doon sa lahat ng galaw ng alaga ko. Kasi yung alaga ko mayroong pagka-ADHD. Masyadong malikot. Mhm. Kaya lagi akong nakatutok sa alaga ko, nakasubaybay. So, within 10 years, I believe sa umpisa ng taon mo doon, ang hirap, di ba? Kasi nag-a-adjust ka, di ka naman sanay na ganun yung inaalaga mo. Pero umabot rin ba sa punto na napamahal na rin yung bata sa'yo? Napamahal din ang bata sa akin, pero yung sa una, kailangan mag-adjust ako kasi iba yung kultura nila sa atin. Pero after ng 10 years mo doon, pagbalik mo sa Pilipinas, diretso ka na ba sa Hong Kong agad or nag-stay ka pa sa Pilipinas ng... Hindi, direct ako na nag-apply dito sa Hong Kong. Nandun ka pa lang sa Kuwait, nag-a-apply ka na dito sa Hindi, Hong Kong? pag-uwi ko sa Pilipinas, nag-apply ako kaagad sa agency. So ilang months ka lang nandoon sa... 3 Pero bakit na months. Hong Kong mo, bakit Hong Kong yung napili mo? Kasi naisipan ko na makahanap ako ng mas mabuting employer. So talagang gusto mo rin talaga ng mabuting amo, di ba? Yes, Pastor. And dito naman sa Hong Kong, kasi 10 years ka rin doon sa Kuwait. And dito rin, 10 years ka na rin, di ba? Yes, Pastor. So, anong pinagkaiba ng Kuwait saka dito sa Hong Kong? Mas malala dito kasi yung first time na pagpunta ko dito sa Hong Kong, ang nanay ng amo ko palaging nakakasubaybay sa akin. Lahat ng galaw So, mas, ko, mas stricta siya, parang ganon. Kumpara mas sa... depressed yung una kong employer dito. Mhm. Kasi laging nakasubaybay sa lahat ng galaw ko, lahat ng trabaho ko. Tapos, may minsan pa na binato niya yung hanger, tumalsik sa malapit sa mata ko. Kaya doon ako nagkaroon ng pagka-depress. So, parang nakaka-trauma rin kasi, di ba? Pero as of now, nandiyan ka pa rin sa amo na yan? Or Hindi, lumipat ako sa nakailang ibang- amo ka na dito sa Hong Kong? Pang-apat itong Isang amo apat na ko. to. Itong pang-apat na to, gano'n na yan katagal ikaw dyan? Mag 6 years na. So, medyo Pastor. matagal. Yes, So far, kamusta naman yung amo na yan? Okay naman? Maganda kasi tinuring nila akong Kapamilya. kapamilya. So, paano ka po napunta dito sa help center naman? Napunta ako dito sa help center through evangelism. Mhm. Nung ako'y nakaupo doon sa isang park, may lumapit na evangelism. Pero, paano kanya na-convince naman?
May pinagdadaanan ka rin problema talaga that time? Kung bang empty yung Loob mo. buhay ko, o parang walang direction. Parang ulit-ulit Oo. lang lahat, di ba? Lahat, parang wala. Ay, nakaupo ako, tapos sabi niya, pwede kitang invite sa health center. Sabi ko, oo, sige. Pero ngayon may gagawin pa ako. So, hindi ka pumunta agad. Hindi po, So, and then pumunta ka, and then gano'n ka na rin katagal sa health center? 1 year, 7 months. So, medyo bago pa lang, less than 2 years. Yes, po, And then, sa less than 2 years, alam ko, hindi ganun. Marami kasi nga 2 years pa lang, less than 2 years. Ano-ano na yung nakita mong changes simula nang umatin ka dito sa health center? Mula nung umatin ako dito sa health center, natutunan ko kung paano ko i-handle yung mga depression, mga problema sa pamilya, kung paano mo i-handle yung mga finances mo, at kung paano malabanan yung mga emotion mo. So, lahat ng yan, within the span of less than 2 years. Yes, And, Pastor. syempre, less than 2 years ka pa lang, pero anong na-realize mo? Gaano ka-importante itong health center para sa mga kapwa mo OFW? Very important kasi yung health center kasi lalo na sa kagaya ko na OFW na may depression at yung mga Emotion, di ba? may utang at sa yung kagaya ko na may bad emotion, pwede nilang matutunan lahat kung paano nila i-handle ang mga yan. So, napaka-interesting kasi kayo pong nanonood sa amin, baka may mga pinagdadaanan kayo. And then, hindi namin pinapangako na pagpasok nyo dito, automatically masosolve yung problem ninyo. Katulad sa bibig niya mismo nang galing, matututunan nyong i-handle yung situation, yung emotion, lahat ng yan. Kung feeling mo, lahat ng pinagdadaanan mo out of your control na, i-visit mo kami. Nandito yung health center natin bukas everyday para matulungan kayo. At katulad niya na natulungan, gusto rin kayo tulungan ng Panginoon. Maraming salamat po sa pag-special guest sa program natin. At kayo na lang po yung kulang dito. Inaantay po namin bawat isa sa inyo. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.